And now, let us praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sa iyong lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai.
Ama naming nasa langit, Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong pangako. Ang Diyos ng iyong pagmamahal kailanman ay hindi nagbabago. Salamat dakilang Ama naming nasa langit sa iyong katapatan. Nananalig po kami na anumang iyong sabihin ay iyong gagawin. Anumang iyong ipinangako ay iyong tutuparin. Panginoong Jesucristo, buong puso kaming nananalig ng iyong muling pagkabuhay ay katuparan ng lahat ng iyong pangako sa aming buhay, dakilang Diyos. At buong puso kaming nananalig na sa mga sandali po nito sa aming pagtitipon, ikaw ay muling nabuhay, Panginoong Hesus, upang samahan kami sa mga sandaling ito sa aming pagtitipon sa iyong pangalan. Kaya buong puso kaming nananalig, dakilang El Shaddai, na anuman ang aming kahilingan ngayon, iyong ipagkakaloob sa amin, tulad ng pagkakaloob mo sa amin ng bugtong mong anak na si Jesucristo at tulad ng katiyakan ng muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo, amin pong inaangkin ang lahat ng aming kahilingan ay tiyak na ipagkakaloob mo sa amin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia. Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Kabanata ay 17, simula mga talata 1 hanggang sa susunod na mga talata. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang
at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo sa Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon. Nagayon na lamang nang marinig nila ang tinig. At sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita, kundi si Jesus. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating Panginoon. At bago tayo maupo, sabihin mo sa katabi mo, Sister, Brother, I love you with the love of the Lord. Lahat na nagmamahal pwede nang maupo. Muli po isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At salamat muli sa ating dakilang Diyos na muli na naman sa araw po nito tayo po'y nagkakasama upang patuloy na sa dako po nito ay maparangalan natin ang Diyos, mitan mga papurit pagsambang nararapat sa Kanya sa araw pong ito. At higit sa lahat, ang mga pagpapala na galing sa Diyos, mitan ng Kanyang mga salita, ay muli na naman na siya pong dumaloy sa buhay ng bawat isa po sa atin. Tayong lahat ay may mga misyon po sa buhay. Amen? Tulad po ninyo na parito rin po kayo sa dako po nito at isa sa misyon ninyo sa buhay ay ipaglaban. Amen. Ipagkaloob ang nararapat o dalhin ng inyong mga mahal sa buhay sa isang magandang kinabukasan. Amen. At yan po yung atin po na kung saan ipinaglalaban habang tayo naririto po na anuman pong inyong mga hirap na kinakaharap po dito, bago kayo umalis sa Pinas, yung pangarap nyo na yan, yung inyo pong nais niyan para sa inyong mga mahal sa buhay, sinabi nyo na, haharapin ko yan dito sa lugar na ito para maibigay ko sa kanila ang tunay na tagumpay sa mga pangarap nila at mga pangarap din natin sa ating buhay. Amen. Ngayon po mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, dito po sa ating Ebanghelyo po ngayon ay ito po yung panahon na kung saan nalalapit na ang ating Panginoong Kristo. Ginugunita po natin yung nakaraan po na kung saan ay mahal na araw. At bago po dumating yung pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus ay umakyat ang ating Panginoong Kristo sa bundok po kasama yung kanyang mga alagad nung sandali po na yan para napaghandaan yung kanyang misyon po nung siya'y naparito po sa daigdig po na ito. Na ang tanging misyon po ng ating Panginoong Kristo, ang sabi diyan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, at talata po ay 17, ang sabi po, na parito ang ating Panginoong Kristo hindi para hatulan ang sanlibutan, kundi para iligtas. Amen? Iligtas saan? Kundi iligtas para sa kaparusahan. Kaparusahan. Kung naparito siya para na kung saan ang kanyang misyon ay iligtas ang mga dapat maparusahan, mga kapatid, sino po yung nararapat parusahan? Lahat ng lumabag, lahat ng sumuway, lahat ng hindi sumunod sa utos ay nagkakasala at ang tanging parusa sa pagkakasala ng di pagsunod ng tao, pagsuway sa kalooban po ng Diyos ay parusa. Amen?
may katapat po iyan na parusa, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. At ano po yung kaparusahan na nakaakibat po sa mga pagsuway ng tao sa kalooban po ng Diyos? Ang sabi po dyan, ang isang pong parusa na nakaakibat po, ang sabi po, lahat po na nagkasala ay itatapon sa apoy na hindi mamamatay. Amen. Pag sinabing itatapon sa apoy na hindi mamamatay, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, dito po'y nagpapakita na kapag tayo ay naroroon na habang buhay na iyan ng pagdurusa. At yan po yung sinabi doon ng mayaman nung siya'y napunta po sa isang lugar na tinatawag na Hades, na ang sabi niya nung kausap niya si Abraham, ayaw kong mapunta rito sa lugar ng pagdurusa ang aking mga kapatid. Amen? Ayaw niyang makarating po doon yung kanyang mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Ngayon yung parusa na yan, kung yan ang parusa para sa lahat ng lumabag sa kalooban po ng Diyos, na ang sabi nga po ay lahat tayo doon patungo. Amen? Lahat tayo doon patungo sapagkat ang sabi nga sa sulat ni San Pablo sa Aklat ng Roma, lahat ay nagkasala. Amen? Lahat ay nagkasala. Kung tayo lahat ay nagkasala, ang ating pong destinasyon, mga kapatid, ay walang iba kundi sa dako ng pagdurusa na walang hanggan. Amen. Subalit, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, mahal ka ng Diyos. Sinong naniniwala na siya ay mahal ng Diyos? Papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay mahal po ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay pag-ibig, hindi siya papayag na yung pag-ibig na to ay hindi madama ng bawat isa po sa atin. Hindi po siya papayag na yung pagmamahal meron ang Diyos ay hindi po natin maranasan. At para po maranasan ito ng isang taong makasalanan, na kung saan ang buhay ay patungo sa tiyak na kakahantungan, na kung saan ay habang panahon na magdurusa, meron ba tayo na kung saan nais niyo po ba na kung saan ay makarating sa dakong iyan, dako ng pagdurusa? Sinong ayaw makarating dyan? Kung ayaw mo makarating dyan sa dako ng pagdurusa, kahit na kung saan, mga kapatid, ay gustuhin mo man at sa hindi, talaga dyan papunta po yung buhay po natin, dahil sa kasalanan na ating nagawa, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, mas lalong ayaw ng Panginoong Hesus na makarating ka dyan. Mas lalong ayaw ng Panginoong Jesucristo na tayo po'y mapunta po sa dako ng pagdurusa. Dahil hindi po yan ang lugar na inilaan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo o ng Diyos na siyang lumikha po sa atin. At para madama natin bilang isang taong makasalanan ng pagmamahal po ng Diyos, ang Diyos po na ito, mga kapatid, ay nagplano ng kaligtasan para po sa atin lahat. At ang kabayaran ng kaligtasan ay walang iba kundi ang sabi po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa lumang tipan ay pinayagan ng Diyos may isang kautusan na kung saan ang mga taong nagkasala noon sa lumang tipan ay kinakailangan mag-alay ng hayop na kinakailangan patayin para sa kanilang nagawang kasalanan. Amen? Kaya taon-taon ayon sa batas o ayon sa kautusan, ang mga Israelita po noon ay naghahandog ng hayop para sa kanilang kasalanan, hayop na pinapatay. Hayop na pinapatay para po sa nagawa ng taong kasalanan. Tingnan niyo po yung pagmamahal meron ang Diyos. Tao ang nagkasala, hayop ang pinarusahan. Amen? Palatandaan lang yan, mga kapatid, na mahal ka ng Diyos, ayaw kanyang saktan. Amen? Sa kabila ng ating mga pagkukulang, hindi po nais ng Diyos ang maranasan natin parusa, kundi pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Amang nasa langit. Ngayon po sa bagong tipan,
Kung noon may mga kordero na kung saan ay walang kapintasan, hayop na walang kapintasan, na inihandog para patayin, para sa nagawa ng taong kasalanan, ngayon po sa bagong tipan mga kapatid, yung hayop na pinapatay ay pinalitan iyan. At ano yung ipinalit? Walang ibang ipinalit kundi mismo ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Si Kristo po ay anak ng Diyos. Si Kristo po ay Diyos. Amen. Tayo ang nagkasala sa Kanya. Amen. Na ang tanging dapat niyang gawin, dahil tayo ang lumabag sa kalooban niya, parusahan tayo. Amen. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, sa mismong umako. Sa mismong umako ng parusa para sa ating nagawang pagkakasala. Sabihin mo sa katabi mo, sister, ganyan ako kamahal ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, na ang sabi po dyan sa sulat sa Ebanghelyo ni San Juan, nung ang Panginoong Hesus ay naglalakad at nakikita ni Juan Bautista, ang sabi ng Panginoong Hesus, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang sabi naman sa unang sulat ni Pedro, ang sabi niya, ang korderong walang batik at walang kapintasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, at ang tanging dugo niya ang tanging handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Purihin natin ang Diyos na tapat. Tapat magmahal, mga kapatid, sa lahat ng panahon. At yan po yung ating Panginoong Jesucristo, na ang kanyang misyon po ay tayo po ay iligtas sa kaparusahan. Amen. Sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay. Kaya kinakailangan, mga kapatid, yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo na yan, na walang kapintasan, walang bahid ng kasalanan, kinakailangan hanggang sa dulo ng hininga niya mayroon sa daigdig na ito, kinakailangan huwag siyang magkasala. Amen? Ang tao'y magkakasala lang kapag nilabag niya ang utos ng Diyos. Amen. Doon lang papasok ang kasalanan kapag ang utos ng Diyos ay ating nilabag. Sa lumang tipan, nung panahon ni Moises, ni Joshua, maging pangako ng Diyos kay Abraham, ang lahat ng pangako ng Diyos ay matatanaw natin, puro lugar. Amen? Puro lugar. Dadalhin ko kayo sa ganitong lugar, dadalhin ko kayo sa ganitong lugar. Nung panahon po ni Moises, nung palayain po ang mga Israelita doon sa Ehipto po, ang sabi ng Diyos, dadalhin ko kayo sa promised land, sa lupang pangako, na naruroon ang lahat ng inyong pangangailangan. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y naparito, isa lang din naman ang kanyang pangako. Ililigtas din tayo at dadalhin din sa isang lugar. Lugar din yung kanyang ipinangako na pagdadalhan niya po sa atin. At yung lugar na yan, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, walang makakaparoon sa lugar na yan, kundi sa pamamagitan niya. Amen. Purihin po natin ang ating buhay at makapangyarihan kong Diyos. Yan po alam po natin, walang iba kundi ang langit. Amen. Na kung saan naruroon na mamalagi ang ating Panginoong Jesucristo. Pag naruroon kaya tayo sa langit, papay-pay-pay ka pa kaya ng ganyan? Siguro hindi na, di po ba? Kung hindi na natin yan mararanasan ngayon, yung nararanasan natin mga tiisin dito, mas gugustuhin mo talagang makarating sa langit. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi po, yan yung lugar na pagdadalhan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit bago po yan, para mangyari ang lahat ng yan, kinakailangan magtagumpay siya sa kanyang misyon. Amen? Bago harapin ng Panginoong Hesus ang kanyang misyon, mga kapatid, alam niyo po, isa lang naman ang kailangan. Anumang misyon mayroon tayo, kinakailangan magtagumpay tayo. Amen? Magtagumpay tayo sa mga misyon na ipinagkakatiwala po sa atin.
Kapag tayo ay haharap sa isang misyon, kinakailangan meron tayong pinaguhugutan ng lakas. Amen? Kasi yung pinaguhugutan mo ng lakas, yung mga inspirasyon mo na yan na pinaguhugutan ng lakas, yan mga kapatid ang magdadala rin po sa iyo sa tagumpay. Amen? Meron ho ba kayong pinaguhugutan ng lakas? Sinong pinaguhugutan nyo ng lakas? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Dito po, ang sabi po rito, ang Panginoong Hesus ay nagbagong anyo. Nagningning ang kanyang mukha na parang araw at nagiging busilak sa kaputian yung kanyang kasuutan. Nagbagong anyo ang ating Panginoong Hesukristo. Anong layunin ng pagbabagong anyo na ito ng ating Panginoon? Ang isa sa layunin po dito ay makilala siya ng lubusan ng kanyang mga alagad. Nagpakilala ang Panginoong Hesus kay Pedro. Nung tanungin ng Panginoong Hesus si Pedro, ang sabi niya, sino ako ayon sa mga tao? Kung sino-sinong propeta ang sinabi ng mga tao, at nung tanungin si Pedro kung sino siya, ang sabi po ng mga alagad, ang sabi ni Pedro, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, mapalad ka Pedro kasi ang kapahayagang iyan ay hindi iyan galing sa tao, kundi galing iyan sa Diyos. Amen? Galing sa Diyos. At para yung kapahayagan na yon na dumating kay Pedro ay patuloy na magiging makatotohanan para po sa kanya, isinama sila ng Panginoong Hesus doon sa bundok at yung pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus ay isa pa sa nagpapatunay na siya nga ay Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo para maging matatag ang pagkakilala ng mga taong ito sa ating Panginoong Hesukristo. Alam po natin na kahit gaano katotoo ang sinabi ng ating Panginoong Hesus nung siya'y muling nabuhay, hindi lahat ng mga alagad ay naniwala agad. Amen? Marami nag-alinlangan. Yung iba nag-alinlangan, yung iba sinamba ang ating Panginoong Hesukristo. Yung pagliliwanag at pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus, yun talaga yung dati niyang kalagayan. Amen? Na yung kalagayan niya na yon, na pagiging Diyos, yung kaluwalhatian na yun ng pagiging Diyos, yun talaga ang ating Panginoong Hesukristo, subalit hinubad po iyon ng Panginoong Hesus. Nung siya'y magkatawan tao, para na kung saan mga kapatid ay tanggapin ang mission pong ito para sa ating kaligtasan, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos. Ayon sa sulat ni San Pablo sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 2, talata po ay 6 hanggang 7, bagamat siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit maging kapantay ng Diyos, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at siya'y nagkatawan tao. Amen? At namuhay bilang alipin at sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan sa krus. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yung kadingningan na yon, ang sabi po dyan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 17, talata 5, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, Ama, ibalik mo na sa akin, ipagkaloob mo na sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Amen? Yung karangalan na sinasabi niyang ibalik sa kanya ng kanyang ama, na taglay niya sa piling ng kanyang ama bago pa likhain ang sanlibutan, maibabalik lang po yun sa Panginoong Hesus kapag siya'y nagtagumpay. Kapag siya nagtagumpay, mga kapatid. Kung ikaw na sa kalalagayan ng ating Panginoong Hesukristo, kauuhawan mo bang maibalik sa iyo yung kaluwalhatiang iyon? Kauuhawan mo kaya iyon? Ang ganda-ganda, di po ba? Halimbawa kung ikaw, noong araw ikaw ay milyonaryo ang buhay mo, tapos bumagsak ka ngayon, hindi mo ba kauuhawan na maging milyonaryo ulit? Di po ba? Hahangarin mo pa iyon. Ganun din ang ating Panginoong Hesukristo. Gusto niya maibalik sa Kanya yung karangalan pong iyon. Yun ang Kanyang kinauuhawan, maibalik po sa Kanya.
At alam ng Panginoong Hesus, may ibabalik lang yon para kapag siya'y nagtagumpay. Kaya yon ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan para harapin ang misyon niya sa daigdig po na ito. Para na kung saan magkaroon siya ng kalakasan at mapagtagumpayan ang anumang hirap na sa misyon na kanyang dadanasin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Yun ang kanyang pinaguhugutan ng lakas, na kung saan muling maibalik sa kanya ang karangalan pong iyan. Amen? Dahil kapag naibalik sa kanya ang lahat ng karangalang iyan, alam po natin mga kapatid, lahat ng mabuting gusto ng Diyos na gawin sa atin at hilingin natin sa kanya, maibibigay niya sa ating lahat. Palakpakan, papurihan niyo po ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Pangalawang pinaguhugutan niya ng lakas, ando doon si Moises at si Elias. Nakikipag-usap sa kanya. Anong dapat natin tanawin po dito? Si Moises po ang may akda, sa kanya ibinigay ang utos. Sa mga propeta naman, ipinarating sa mitan ng mga propeta ang pangako ng Diyos. Amen. Kaya yung pangako ng Diyos sa atin, ayon sa mga sinasabi ng mga propeta, at yung utos na dapat gawin, ibinigay sa atin ng Diyos na dapat sundin, mga kapatid, walang ibang pwedeng gumanap niyon kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang katuparan ng utos, siya ang katuparan ng mga sinasabi ng propeta ayon sa pangako po ng Diyos. Kaya nung sandali na yan, makikita po natin si Moises at si Elias nakikiusap sa Panginoong Jesus. Amen. Wala kaming ibang pag-asa kundi ikaw lang. Amen. Walang kaming inaasahan na gagawa nito para sa amin kundi ikaw lang. Amen. Mayroon na bang mga mahal kayo sa buhay na nagsasabi, ikaw lang ang pag-asa namin? Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Kapag naririnig mo yung ganong pangungusap ng iyong mahal sa buhay, sinasabi mo ba, ay bahala kayo? Hindi po ba? Yung pangungusap na yon, mga kapatid, ay natatanim sa puso po natin, na kung saan doon sa pangungusap na yon na naiisip mo, hindi ko siya bibiguin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon, na minsan ang kahit mahirap sa atin, kahit minsan ay tingin natin yung kanilang hinihingi, hindi natin kaya ibigay, pero ando doon yung mga salitang huwag kang mag-alala. Amen? Na alam mo hindi man madali iyon, pero sisikapin mong gawin alang-alang sa kanila. Purihin po natin ang ating Panginoon, na ito rin yung pangungusap ni Moises at ni Elias nung sandali po na yon. Ikaw ang katuparan ng lahat ng ito, huwag kang sumuko. Amen? Huwag kang umatras. Ikaw ang aming pag-asa. Mapapahama kami lahat. Amen. Kapag sumuko ka. Di ba? Kapag itong naririnig ng Panginoong Hesus, buhat sa taong minamahal niya, sa tingin nyo pahihindian ni Lord? Hindi. Amen. Kapag yung taong minamahal niya ang nangungusap na sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, nagmamakaawa na sa ating Panginoong Jesucristo, isa lang sigurong masasabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Palakpakan, papurihan po natin ang ating buhay at makapangyarihang Diyos. Amen? Kaya dahil po doon, sa mga pangungusap ng mga taong ito na kung saan nung sandali na yan, sila ang kumakatawan sa atin sa harapan ng Panginoong Jesucristo para ipakiusap sa ating Panginoong Hesus na nung sandali po na yan, ipaglaban niya tayo. Amen? Ipaglaban tayo ng ating Panginoong Jesucristo, yung pangungusap ng mga alagad na ito na kung saan humihingi ng habag sa Panginoong Hesus.
na tulungan tayo sa ating kalalagayan, na tanging siya lang makakahango sa ating kalalagayan. Ito po yung kahilingan na hindi kayang pahindian ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Kaya yun po ang isang pinaguhugutan niyan ng lakas. Amen? Na kung saan, yung ating po na kung saan ay tanging pag-asa na natatanaw lamang sa ating Panginoong Hesukristo. May tinig na narinig ang Panginoon. Ang tinig, ang sabi sa tinig, ito ang aking minamahal at kinalulugdan kong anak. Ito ang aking minamahal at kinalulugdan kong anak. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, kinalulugdan ka ng Diyos. Sabihin mo ulit sa kanya, sister, brother, minamahal ka ng Diyos. Nakakatuwa ba pakinggan? Nakakatuwang pakinggan? Amen. Diba nakakalaki ng puso? Na maramdaman mo na mayroong tunay na nagmamahal at nagsasabi sa iyo, alam mo, ikaw ang minamahal kong anak, labis kitang kinalulugdan. Yung salitang labis kitang kinalulugdan, alam mo ba, ikaw lang nagpapasaya sa akin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, ikaw ang nagpapasaya sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yung pangungusap po na yon, mga kapatid, yung ito ang aking kinalulugdang anak. Para bagang isang pangungusap ng isang magulang na kung saan nagsasabi, ikaw lang ang gumagawa ng kalooban ko. Ikaw lang ang sumusunod sa akin. Amen? Ikaw lang ang nagpapasaya sa akin. Kapag narinig mo yung salitang minamahal, anong naiisip mong ipalit doon? Di ba pagmamahal din? Amen? Kapag sinabing minamahal ka niya, isa lang sinasabi mo, mahal na mahal din kita. Di ba? Kaya, dahil minamahal siya ng kanyang ama, alam ng Panginoong Hesus, kung yung pagmamahal na yon na sinasabi ng kanyang ama, na siyang nagpapasaya sa kanyang ama, mananatili lang na kung saan magiging kasiyahan, kagalakan siya ng kanyang ama, kung ang kanyang ama ay susuklian niya rin ng pagmamahal. At ang tanging paraan para masuklian niya yung pagmamahal ng kanyang ama ay walang iba kundi sundin ang kalooban ng kanyang ama. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus, na ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 8, talata 29, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ako iniiwan ng nagsugo sa akin, sapagkat lagi kong tinutupad ang nakalulugod sa Kanya. Amen? Hindi iniiwan, laging tinutupad yung nakalulugod. Kung lahat ng ginagawa mo nakapagpapasaya sa iyong Diyos, sa iyong Ama, alam naman, iwan ka niya. Amen? Pag sinabi po, minamahal, tila baga pinaparating ng ating Diyos sa Panginoong Hesukristo, ayaw kong mawala ka. Amen. Ayaw kong mapahiwalay ka sa akin. Kaya ang ating Panginoong Hesus, nung marinig po ito ng ating Panginoong Hesukristo, minamahal, ikaw ang kinalulugdan kong anak, na tila baga mga kapatid, walang inaasahan ng amang ito na gagawa ng kanyang kalooban na siyang nagpapasaya sa kanyang ama, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ganitong inaasahan sa iyo ng Diyos, kung ganitong inaasahan sa iyo ng ating amang nasa langit, bibiguin mo ba siya? Di ba ibibigay natin, dapat pagsumikapan natin gawin ang anumang nakalulugod sa Kanya upang mapasaya po natin ang ating amang nasa langit. . Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus.
Sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 26 at talata po ay 39. Ang sabi dito ng Panginoong Hesus, pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayon may huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Amen. Ang sabi ng Panginoon, sa'y nananalangin, Ama, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Amen. Pero siguro nung maalala ng Panginoong Hesus, ako yung minamahal niyang anak, lubos na akong kinalulugdan. Sa tingin mo, anong maiisip mo? Nais yung makita ko nung iniisip ng Panginoong Hesus? Nung sabihin ng Panginoong Hesukristo, kung maaari alisin mo sa akin yung hirap na ito. Pero nung maalala ng Panginoong Hesukristo, yung sinabi ng kanyang ama, ikaw lang ang makakagawa ng nakakalugod sa akin. Ikaw lang makakagawa ng makapagpapasaya sa akin. Ang sabi ng Panginoong Hesus, muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi maiaalis ang sarong ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Kung hindi ito maaalis na hindi ko kakaharapin. Amen. At kung ito ang iyong kalooban, ito ang gusto mo, ang sabi niya, iinumin ko, haharapin ko iyan, tatanggapin ko iyan, gagawin ko iyan para sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Yung salita po na iyon, pinaguhugutan ng Panginoong Hesus ng lakas. Amen. Kapag sinabi sa iyo, alam mo, mahal na mahal kita. Alam naman yung nagsabi sa yung mahal na mahal ka niya, idulutan mo ng kalungkutan. Amen. Alang naman dulutan mo yan ng pighati, mga kapatid. Di po ba? Malamang sa malamang yung pagmamahal na yon, susuklian mo rin ng pagmamahal na makapagpapasaya po sa Kanya. Amen. Kaya nung ginawa po ng ating Panginoong ang sabi po, ginawa niya ang lahat na ito, sinunod ito ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa kamatayan sa krus. Purihin po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Sa Hebreo chapter 4 verse 15, ang sabi po, sa lahat ng paraan, tinukso siyang tulad natin, subalit hindi nagkasala. Ibig sabihin, nagtagumpay ang Panginoong Hesus, na ihandog niya ang kanyang sarili na walang bahid ng kasalanan. Nasunod niya ang kalooban ng Diyos, na siyang kung saan makapagbibigay lugod sa kanyang Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong mananagumpay. Hallelujah. Si Jesus ay nagtagumpay, muli na siyang nabuhay. Amen? Matapos ang misyon pong ito, matapos ang gampanan ito, ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Naririto pa tayo sa daigdig na ito. At ang sabi ng Panginoong Jesus, sa daigdig na ito marami kayong kapighatian. Amen. Ibig sabihin, alam natin may mission pa po tayo. At ang tanging mission lang po natin ay pagpatuloy kung anong mabuti. Daigin ang kabutihan ang masama. Amen. Nasa gitna po ng mga mission na yan, maraming pagsubok. Pero ang tanong mga kapatid, nakapagbibigay ba sa iyo ng kalakasan ang muling pagkabuhay ni Kristo? Taas ang kamay ang nakapagbibigay sa kanya ng kalakasan ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Hallelujah. Kung ang ating Panginoong Kristo, sabi po sa sulat ni Pablo sa Aklat ng Korinto, ang muling pagkabuhay ni Kristo ang siyang katiyakan na matutupad ang lahat ng kanyang pangako. Amen. Yung kanyang muling pagkabuhay ang siyang katuparan na matutupad ang lahat ng kanyang pangako.
Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ang sabi niya, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Turuan ninyo sila na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. At ang sabi ng Panginoong Hesus, kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Yung nangangakong hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, kaya niya kayang gawin yung pangakong iyon? Sa tingin niyo kaya niyang gawin? Kung patay siya, hindi niya magagawa. Amen. Kung patay si Kristo, yung pangakong iyon, hindi niya magagawa. Pero kung buhay ang ating Diyos, kung buhay ang ating Panginoong Jesucristo, yung pangakong iyan, matutupad niya sa buhay po natin. Gagampanan iyan ng ating Panginoong Jesucristo. Anumang pagsubok, mayroon kang dinaranas sa daigdig po na ito, isa lang ang pangako ng Panginoong Hesus, sasaluhan kita sa pagkain. Sasaluhan kita sa mga pagsubok na yan. Hindi kita iiwan sa kalalagayan mong iyan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Pangako po yan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po yung isang pangako na nais ko pong ilagay niyo po sa puso niyo ngayon. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 14, at talata po ay 14. Pakinggan po natin ito. Kung naniniwala kayong buhay ang may akda ng salitang ito, mangyayari ito sa buhay mo. Itong sinabi niya, gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Oh, glory to God. Hindi niya sinabi, anumang hilingin nyo sa pangalan ko, pag-iisipan ko. Amen. Napakaliwanag na sinabi niya, gagawin ko. Paano niya ito magagawa? Ang kamay ni Kristo hindi nakapako sa krus. Amen. Diba? Ipinakita niya nga kay Tomas. Amen. Ang sabi ng Panginoong Hesus, gagawin ko. Hindi niya sinabing diringgin ko. Amen. Kundi ang sabi niya, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa aking pangalan. Anumang ihilingin mo sa pangalan ng Panginoong Hesus ngayon, angkinin mo na dahil gagawin iyan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang nagsabing gagawin niya iyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus. Kaya anumang kahilingan mo ngayon, kasama ng tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo, isa lang kapatid ang hinihiling niya sa kanyang Ama. Anumang hilingin ng mga taong ito na nanalig sa akin, anumang hilingin nila sa pangalan ko, ibigay mo sa kanila. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sinong handang tanggapin ang kanyang kahilingan ngayon? Lahat po na handang tanggapin ang kahilingan, tumayo po tayong lahat. Naniniwala kang sa pangalan ng Panginoong Hesus, gagaling ka sa karamdaman mo. Naniniwala ka na sa pangalan ng Panginoong Hesus, yayaman ka. Naniniwala ka ba na sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga mahal mo sa buhay ay babaguhin ng Diyos? Amen. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, angkinin niyo ngayon, ano man ang inyong kahilingan. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Kagalingan niya ng iyong asawa, ng iyong mga mahal sa buhay, piliin niyo na. Jesus.
We have the victory. Magtatagumpay tayo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. In the name of Demons will have to flee when we stand. Lahat ng gawa ng demonyo ngayon, wala na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kalamdaman, wala na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Jesus, we have the victory. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus, we have the victory. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus. Sa pangalago ng Panginoong Hesus para malinis ang lahat ng ating kasalanan. By the blood of Jesus, that Makaharap sa Diyos ngayon. Pagbigyan ang ating mga pangangailangan. mighty blood of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we want to have to flee. When we stand. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus, Pagpapalagi ka ng hirapan sa pangalan ng Hesus natin na. by the blood of Jesus, Hallelujah. by the blood of Jesus, you don't have to Sa flee. pangalan ng Panginoong Hesus. And there's that by the blood of Jesus, that we can stand before us. In the mighty blood of Jesus, we have the victory. When we stand in the blood of Jesus, tell me who can stand before us. By the mighty blood of Jesus, we have the victory. We have the victory. We have the victory. We have the victory. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ng amo mabait na. Amen. Amen. Iriring nyo na kayo lagi. Lahat ng isisibgaw mo sa pangalan ng Panginoong Hesus, isa lang kanyang pangako gagawin ng ating Panginoong Hesukristo. Kahilingan mo para sa asawa mo, ibibigay sa iyo ng Panginoong Hesus sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Kahilingan mo para sa anak mo, ibibigay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Meron kayong gustong isigaw? Isang kahilingan lang. Isang kahilingan. Isigaw nyo ngayon ang nais nyong isigaw na kahilingan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat yan ay sinigaw nyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, yung kahilingang iyan, ibibigay sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Yung tagumpay para sa inyong mga anak, ibibigay ng Panginoong Hesus. Hallelujah! Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ito po yung pag-asa meron kami. Ang muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesus, Ikaw lang makakatulong po sa amin. Sagana ang iyong habag at aming hinihiling, abutin mo na yung pagpalang kamay ang aming mga mahal sa buhay. Hawakan mo sila at ilayo, O Diyos, sa anumang masama, sa anumang kapahamakan, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Dalhin mo, Ama, sa tagumpay, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, aming inaangkin, wala ng karamdaman sa aming mga mahal sa buhay. Sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ang lahat ng naririto, Panginoong Hesus, magpupurgot na mayaman, Ama. Paglayang pagpapala sa pag-uwi, Yahweh, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Glory to God. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Dakilang Ama, patuloy naming dalangin habang kami naririto sa Hong Kong sa pangalan ng Panginoong Hesus. Huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Patuloy mo kaming biyayaan ng magandang kalusugan at kalakasan. At patuloy, Ama, na ikiling mo sa amin habang kami naririto, O Diyos, ang iyong pandingid,
pandinig, dakilang El Shaddai, at sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa oras kami lalapit sa iyo, Diyos, at tatawag, dinggin mo't ipagkalob ang aming mga kahilingan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ama, inaangkin namin ngayon lahat ng kahilingang itinataas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ito, Ama, ay ipinagkalob mo na sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Papurihan, pasalamatan natin ang ating buhay at makapangyarihang Diyos. Patuloy kayong samahan ng ating dakilang El Shaddai at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat. Ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat. Ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahinay lalakas, ang dukha ay alaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahinay lalakas, ang dukha ay yayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Praise the Lord. Hallelujah. Are you blessed? Amen. Hindi nga. Blessed ba kayo lahat? Amen. Salamat at natanggap niyo ang pagmamahal ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen? God. Samahan po tayo, tuloy tayong tumayo at samahan natin ating kapatid na magsalmo ng 91, si Sister Noemi Noemi Ronquillo. Glory to God. Sama-sama po nating dasalin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ay ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. At sa kalinga niya, ikaw natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis.
Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos.